Sabi ni Senator Amy, huyo. Ay na po, pati mga pag-ismail-ismail ni Super Ate, hindi na normal. Iparinig ko po sa inyo yung audio. Yung 13 billion mga kababayan na sabi, tinabas ni Senator Amy Marcos sa 4Ps last year. Kung kaya yung mga pinakang mahihirap na deprived ng dapat sana mga kababayan tulong para sa kanila. Sinagot na ni Super Ate yung naging akusasyon ni AKB Party List Representative taga rito sa amin, Attorney Jing Bungalon, di ba mga kababayan, ito yung pinasabog na issue the other day. Sinagot na ni Super Ate kahapon. Kaya lang, nang pinakinggan natin yung interview mga kababayan ni Ted Filon kay Super Ate, may halong pang-iinsulto po pag lulook down sa isang baguhang congressman. Talaga niya, Mr. Maravillas, masama yung impluensya ng mga Duterte sa kapatid ng ating Pangulong Bongbong. Masama po talaga yung impluensya. Na-adapt na niya pati yung pag-ugali. Yung pagmamaliit sa kapwa pa, pagmamayabang. Ayan po si Super Ate sa interview ni Ted Filon sa News Everywhere. May pangiti-ngiti siya pero ininsulto niya si Representative Bungalon. Hinuyo po. Sino nga yan? Huyo. Talagang matuturn off nito yung mga Marcos loyalists. Naiiba siya, mga kababayan sa Pamilya Marcos, pati sa pag-ugali. Kaya tumitindi yung mga paniwala ng iilan. Dabakaan niya si Senator Amy. Hindi pure Marcos. Di ba may mga chismis noon na iba man niya yung ama ni Amy Marcos? Na-adapt na niya yung pag-ugali ng mga Duterte na mapagmataas. May kasabihan pa naman tayo mga kababayan, di ba? And it is biblical. He who exalts himself, sabi sa Bible, shall be humbled. Ang mga nagmamataas daw ay binabagsak. At ang mga humble na tao, yun ang tinataas ng ating Panginoon. Yun ang sabi po sa Bible. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghahanap ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills dito sa Albay, PLDT, etc. Kahit sang bansa po kayo gusto na mag-travel, pwede na kayo mag-online booking dito po sa amin, sa office. Pati sa mga hotels, nagbo-booking po kami. May Paymaya kami, may bayad center na rin po dito sa office. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ito yung aming Innova po. Lagi nang matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binebenta. iGlow Serum, whitening siya. Negosyo ng aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Tingnan ninyo yung epekto sa kanya before and now. Sa mga inquiries, contact nyo na lang po siya sa kanyang FB, Riz Maravillas.
Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan, pati mga pains. Pahid-pahid lang po siya sa mga pulses and affected area. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Anti-aging po siya. Sa mukha naman yung application. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, itry lang po ninyo ito. Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa, ayos na ayos niya Mr. Maravillas. So, ibigay ko muna sa inyo yung issue po. Ito yung naging expose noong isang araw ni Ako Bicol Party List Representative Congressman Raul Gil Bungalon. Bata pa naman talaga ito at bago na congressman. Tama man yung sinasabi ni Super Ate na bago siya. Pero kung ihuyo mo, di ba? Pang-iinsulto po. Yan, sinabi ni Super Ate. Sino niya yan? Sino yan? Huyo. Di ba? Kahit po sabi natin hindi pa ito masyado kilala, may karapatan siya bilang congressman na kahit nga po hindi congressman, ordinary yung mga mamamayang Filipino, lalo yung mga members ng 4Ps, na ang sabi, na-deprive ng dapat tulong para sa kanila kasi tinabas ni Super Ate. So, any one of us, mga kababayan, has the right to question the senator. Lalo, ang pagiging senador, mga kababayan, hindi ka man maging senador, di ka binoto ng mga mamamayang Filipino. Ang Supreme po, the masters, mga kababayan, are the Filipino people. Ito mga senador, kahit yung presidente po, they are our servants. Yun siguro ang nakalimutan ni Super Ate kasi Marcos siya daw. Nalihi sa tamang pag-ugali po. Hindi man po mayabang ang mga Marcos. Kahit yung tatay niya, hindi mo marinig ng ganong pananalita na paglo-lockdown po sa kapwa. Kaya lang talagang pag na-impluwensya ng mga masasamang loob. Lumalabas mga kababayan sa isang pamilya talaga yung sabi nga black sheep. Di ba? Ito yung una na balita. Senator Aimee takes issue with AKAP or ayuda para sa kapos ang kita program of the House of Representatives which will provide cash grants to our near poor kababayan. Kasi nagsimula nito po na isyung ito. Si Super Ate, ang ugat nito, yung Chacha, People's Initiative, na yung pera daw sa AKAP, ginagamit po para isulong yung Chacha, pang-sohol sa mga tao, sa People's Initiative. Pinaliwanag po mga kababayan ng Congress, pati ng DSWD, ni kusingan niya, ni isang sintabo, wala pa man anyang nagagamit yan. Binubuo pa nga lang anya yung guidelines sa distribution. Paano anyang nagamit? So yun ang background story po. Dahil sa Chacha na gusto pong isulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kapatid man niya lang. Economic Chacha. Iduda ng duda mga kababayan sa Congress kasi mas malapit yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa ating Speaker of the House. Kasi yung Speaker of the House, matino at talagang pinapasa kung ano yung nasa agenda ng ating Pangulong Bongbong. Ganon ka-supportive yung pinsan. Hindi tulad ni Super Ate na imbis isupport yung ating Pangulong Bongbong, ang sinusupport po si Inday. Na mahilig mag-tantrums. Tapos si Digong, na mismo ang ating Pangulo, kanyang kapatid, sinisiraan. Kaya turn off po yung mga Marcos loyalist kay Super Ate. So ito siya, ang pinag-ugatan
It's ironic, anya, sabi ni Congressman Jill Bungalo ng AKB, that she even wants a Senate inquiry into AKAP when she should be the one investigated for depriving the poorest of the poor of 13 billion pesos last year. Yan, mga kababayan, ang sabi ni Congressman Raul Jill Bungalon. Sabi ni Senator Amy, huyo. Ayun po, pati mga pag-ismail-ismail ni Super Ate, hindi na normal. Iparinig ko po sa inyo yung audio. Si Ted Filon po siya. Iramin ko muna, Mr. Ted Filon, yung interview mo. Yan po, Senator Amy Marcos sumagot sa akusasyon ni Representative Bungalon sa budget realigning. Galing po sa News 5, News Everywhere. Yeah, sino nga ba yun? Anong pangalan niya? Who you? Kita mo? Biro lang, pero ang totoo. Who you daw? Medyo biro lang daw. Ngayon tagalata po na dahil bago si Juan sa Kongres, sa politika, bagong congressman, kasi bata pa siyempre. Batang abogado na taga rito sa amin, iniinsulto niyang huyo, nilolockdown niya kasi siya matanda ng Marcos at galing sa kilalang pamilya at mayaman. Yan ang gusto niyang palabasin po. Huyo! Ano mga Marcos loyalist? Gusto pa rin niyo si Super Ate o kailangang leksyonin? Pati nga po ako turn off na. Kailangan siguro na bigyan ng leksyon itong si Senator Amy Marcos. Huwag na natin talaga pong iboto sa 2025 para matalo. Pag natalo, siyempre iiyak siya. Baka magbakli, ika nga rito sa amin. Mag-repent sa kanya pong mga masasamang ugali. Magbago po. Kasi pag hindi natin ito nileksyon po, natalo sa eleksyon, lalaki at lalaki yung ulo niya. Di ba? Nagmamayabang po si Super Ate. Ayas? Tama po yung ating sinasabi? Sa survey po, si Senator Amy po, naglalaro na lang siya sa 9 to 11. So malapit na pong mawala sa Magic 12. Huwag na nating isupport para magising sa kanyang pagmamayabang. Ngayon po, who you daw? Ulitin natin. Sino nga ba yun? Anong pangalan niya? Who you? Hindi, biro lang. Pero, ang totoo, baka hindi biro lang siya daw. Kasi bago pa siya, hindi pa siya sanay. Alam naman ninyo, di ba, Ted, kapag hindi nagastos ng gobyerno ang pera, yung mga department, sinusoli at the end of the year. Yun nga ang iniibsan natin, na hindi magsoli. Kasi ayoko nagsasoli yung DSWD, kailangan ng mahirap. Noong 2022, nag-hearing kami for 2023, September, umabot na ng October. Ang gastos pa lang sa 4Ps ng ating DSWD, dahil katatapos lang ng COVID, hindi maubos-ubos yung listahan, at hindi pa rin matapos yung listahan ng 3, yung ikatlong listahan na nila, nagpapanik na ang DSWD. Nako, isosoli ba naman nila yung 8 billion? Sabi ko, nako, walang soli-soli. Mag-isip na lang tayo ng paraan. Kung hindi pwede sa 4Ps, ilagay na lang natin sa iba na madali na i-implement. Basta wag tayo tatanggal ng budget sa mahihirap. So napunta naman doon sa Quick Response Fund, doon sa emergency, di ba? Kapag may lindol, may bagyo, may tunog. Tapos napunta doon sa supplemental feeding. Kasi pagkatapos nung COVID, ang dami-dami sa mga informal settler, urban poor, napakaraming malnourished na bata. Tapos ikatlo, may AIX. Napunta naman sa AIX. Kaya doon naubos yung pera, pero hindi masasabi na hindi nakuha. After that, nakita naman natin, na-solve na yung listahanan at wala naman na natanggal sa 4Ps o wala rin naman na hindi nakatanggap. Siguro yun yung 8 billion na sinasabi, yung remaining 5 billion, pinasok ko nga yan sa DSWD budget, pero natanggal sa mahiwagang BICAM. Dahil nga, nung 2022, wala naman tayong pera, naghahabol tayo. Dahil lahat ng
pera ng gobyerno, halos lahat napunta sa bakuna. Mm. Siguro yung 8 na realign at saka yung 5 na tinanggal sa BICAM, siguro yun yung 13 na sinasabi ng mga medyo nahihilo siguro ng mga kongresista o hindi pa sanay masyado sa budgeting. Opo, sige. So, Inulit pa niya. Mga kababayan, hindi pa niya kasi sanay sa budgeting. Yan ang palusot ni Super Ate po. So, ang na-deprive dito, sabi po ni Congressman Jill Bungalon, about 4.3 million for Filipinos not getting cash aid niya. Bungalon said the 4.3 million Filipinos amounts to almost 900,000 households who did not get assistance through 4Ps because Marcos supposedly redirected 13 billion to another social amelioration program. Dinaibet ni Super Ate. Yung sinasabi niyang AX, kung saan doon nilagay yung pondo po, yung tinabas, pag nagdi-distribute po ng AX, laging kasama si Super Ate. Alam na. Diba? Tingnan ninyo doon sa kanyang page na ay may solusyon. Lagi siya nag-iikot sa buong Pilipinas din gamit na front yung distribution ng AX. Ayan, inadmit niya doon sa kanyang sa interview sa kanya ni Ted Filon. Kaya sabi ni Jill Bungalon, kini-question niya yung akapan niya na tulong yun sa mga kapos na manggagawa. Isian niya yung dapat imbestigahan. Dinabet niya yung pera. Kinat niya. Pinabas yung 13 billion. Na-deprive tuloy niya yung mga pinakang mahihirap nating mga kababayan na members ng 4Ps. Ayon. O dito niya dinala. Diba? Page niya ito. DSWD Assistance to Individuals in Crisis Situation. Ito yung tinatawag na AX po. Dito niya dinala. Ngayon po. May picture niya. Hindi siya rito malinaw na malinaw. Malinaw po. Senator Amy Marcos. Basagan niya, Mr. Maravilla, si Super Ate. Yan kasi, nasobrahan po. Kaya sabi ng mga congressmen, imbis niya suportahan yung kanyang kapatid, kung ako niya, sabi ni Dong Gonzales, kung ako niya kay Senator Amy, suportahan ko na lang yung aking kapatid, yung kanyang kapatid niya yung Pangulo. Ang sinusupport po, mga Duterte. You see, na siyang pumipirwisyo po. Tingnan ninyo, yung spiritual advisor po ni Mau Diggs, tuluyan nang nawala sa sarili. Bumigay po. Nilubog lalo yung kanyang sarili po sa problema. Diba? Ipapatumba daw siya. Nagsabuatan na yung Amerika at saka si Pangulong Bongbong, Lisa, pati si Martin, para daw siya i-eliminate. Talaga niya, Mr. Maravillas, malamang tumira na din yun ng fentanyl. Malamang po. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.